Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin Pisces kung anong messages, anong vibration, anong energy ang para sa inyo. This is in general. So kung ano yung lumabas na baraha, please connect your intuition sa mga baraha na lumalabas dito. Okay? So, tingnan natin Pisces, ano ba ang message, ano ba ang information or guidance na posibleng ibigay sa iyo ng tarot. Okay, so tingnan natin kung ano yung mga dala-dala nyong energy ngayon habang nanonood kayo. Or eto yung siguro yung current situation mo or yung past situation. So, tingnan natin, ano ba yan Pisces? Okay, Pisces, wow, hole in the soul. Hole in the soul, maybe this is your past or maybe this is your present situation. Sinasabi ng barahan na 36, this is 9. 9 is near to completion. Ibig sabihin, maraming Pisces sa inyo na marami kayong, kung makikita mo dito, ito yung itsura mo. 'Di ba? Yung parang bugbog sarado ka. Maybe physically, yon, marami kang mga kailangan tapusin, bugbog ka sa trabaho, ang dami mong kailangan na isettle. Yung iba naman sa inyo dito, emotional, maraming problema, pamilya, yung parang trinidor, in-scam, binackstab, lahat ng klaseng emotional. Sorry. Emotional problems ay posibleng naranasan mo kung kaya parang alam mo yun na pakiramdam mo butas na butas ka na. Okay? Yung parang wala ng energy, wala ng interest, wala ng yung kung ano na lang yung mangyari, kung ano na lang yung ibigay ng universe, ng Panginoon, yun na yun. Ito yung mindset mo maybe for the past 2 months or 1 month ago. You are whole, parang overall broken ka, broke. 'Di ba? So, marami kang mga tao na minahal, pinagkatiwalaan, pero yung ibenilik sa'yo is puro, tingnan mo, sakit. Okay? So, tingnan natin, Pisces, kung ano yung kasalukuyan mong sitwasyon sa ngayon. Ano ba yung message ng bara sa'yo for the current situation? Ano ba ang advice sa'yo ng baraha, ng tarot? Okay. Pisces, last quarter moon in Leo, lighten up. Wow! So, napapanahon siya. Kumbaga, resonated yung first card sa second card. Yung sinasabi ng past mo na sobrang pain, heartaches, sobrang drain na yung energy mo, wasted ka na. Maraming nangyari sa nakaraan na parang wala nang natira sa'yo. Okay? Ang natira sa'yo, yun na nga, yung hole in the soul. Kumbaga, natira ay sakit. 'Di ba? And sinasabi ng bara sa'yo dito na last quarter moon in Leo. So, meaning, kinakailangan mong maging courageous. Okay? Kasi sa current situation na to, sinasabi na unti-unting nagiging balanse ulit yung buhay mo. Kumbaga, yung mga taong nanakit sa'yo, yung mga taong nang scam sa'yo, nagnakaw sa'yo, yung mga taong iniwanan ka ng yung parang yung nagbetray sa'yo, 'di ba? Yung trinidor ka. Wala na sila sa buhay mo sa kasalukuyan. So, that's why lighten up ka na. So, medyo bawas na yung mga loads mo. May mga duties and responsibilities ka siguro na hindi naman talaga para sa'yo, but now, wala na sila sa buhay mo. So, medyo nabawasan yung bigat ng nararamdaman mo or medyo nabawasan yung bigat ng mga dinadala mo na problema, yun nga, obligations, duties, and responsibilities. Okay. Pisces. This is your future message para sa sarili mo from the tarot.
Okay, this is your future. Four of Spring. Wow. In the near future, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Pisces, na be grateful, you have much to celebrate. Deep feelings of peace and happiness, a contented personal life. Diba? Ano to eh, Four of Wands. So, sinasabi ng baraha, lahat ng pinagdaanan mo sa past, okay, ay mapagdadaanan mo yan. Kumbaga mapagtatagumpayan mo. Anong tawag doon? Ma-overcome mo siya. Halimbawa, yung physical health problems, emotional health problems. Yung physical health problems, ang nagsimula niyan is yung emotional problems. Diba? Yung parang nagkasakit ka because of your family, because of your emotion. Okay? So, sinasabi ng baraha na in the near future, you will be super, super grateful because napagtagumpayan mo yan or mapagtatagumpayan mo yan kung ano man ang pagsubok na nangyari sa buhay mo. Okay? And sobrang peace and harmony, happiness, kontento ka sa buhay na magkakaroon ka in the near future. So, halimbawa sa ngayon, kung nasa sitwasyon ka, Pisces, na namumroblema ka, isipin mo na lang na sinasabi dito ng Four of Wands na to, ng Four of Spring, na in the near future, lahat ng yan na pinagdadaanan mo sa ngayon ay pagdadaanan mo lang. And maraming rason, maraming celebration na posibleng mangyari sa buhay mo sa susunod na mga araw, buwan na taon. Okay? So you will be peaceful, you will be serene, you will be tranquil, and you're at peace. Kasi wala na yung mga taong nanakit sa'yo, wala na yung mga taong nang backstab sa'yo, or yung mga taong gumawa sa'yo ng masama. Okay. Hi, Pisces. Dito tayo sa Major Tarot natin. Fourth deck. Tingnan natin, Pisces. Ano ba ang message? Ano ba ang vibration? Ano ba ang energy na para sa mga Pisces? Ano bang happenings? Okay. Wow. The Hermit. Ace of Cups. Ang galing naman, Pisces. Okay. And Temperance. Wow. So, kung makikita mo dito, Pisces, yung first 3 cards mo dito ay eto yung mga dapat mong gawin. Eto yung mga dapat mong gawin para makuha mo yung Four of Spring sa future. So, ibig sabihin yan, ngayon mismo sa buhay mo, kasi marami kang mga pinagdaanan, maraming mga pagsubok na pinagdaanan ka. So, sinasabi ng baraha sa'yo na kailangan mong matuto doon sa mga leksyon na ibinigay sa'yo ng universe. So, you need, yung Hermit kasi, huwag tayong padalos-dalos sa mga decision making natin. Huwag tayong masyadong magtitiwala sa mga taong nakakaharap natin. Huwag tayong masyadong maniniwala sa mga kwento. Hanapin natin yung peace and harmony. Kumbaga, yung Hermit kasi is you need to find, you need to search, you need to prioritize peace and harmony. You need to balance yourself. Parang ganun. So, yung Hermit na yan, sinasabi sa'yo dito, Pisces, na para makamit mo yung Four of Wands, yung katahimikan, yung celebration, yung success, simulan mo na sa ngayon na kumbaga, yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan or sa kasalukuyan, gamitin mo siya as a stepping stone, gamitin mo siya as inspiration para sa mga araw-araw mong ginagawa. Okay? Ace of Cups, sinasabi ng baraha sa'yo na ano man ang pinagdadaanan mo, Pisces, or ano man ang pinagdaanan mo sa past, hindi yun rason para hindi ka maging masaya. Okay? Sinasabi ng baraha sa'yo dito na hanapin mo kung ano yung pwedeng magpapaligaya sa'yo. Hanapin mo kung ano yung pwedeng magdadala sa'yo ng peace and harmony, yung kung ano yung magpapakilig sa'yo. Okay? And Temperance, napaka-importante, Pisces, yung pagiging kumbaga kalmado. So, sa ngayon, sinasabi ng baraha sa'yo na huwag kang masyadong magtitiwala, huwag mabilis yung action, matulog, magpahinga, kumain ng tama. Love yourself, kasi yun yung Hermit eh. Love yourself, enjoy, find peace, find happiness, your own happiness, and Temperance, be at peace, control yourself, self-discipline, kailangan ng moderation, kailangan timbangin
ang bawat actions or mga decision. Okay. Ano pa ba? Tingnan natin. And at the same time, yun, umiwas tayo sa gulo. Umiwas tayo sa sitwasyon na alam mo may stress ka kasi hindi yun maganda para sa'yo. Wow! Queen of Pentacles. Wow! King of Wands. And okay. Wow! Congratulations. Congratulations sa mga Pisces kasi sinasabi ng baraha, yun na nga, yung future mo ay sobrang promising siya. Promising future na parang sinasabi sa'yo na huwag ka nang mag-focus, Pisces, sa nakaraan. Kailangan mo nang mag-focus sa kung ano yung ginagawa mo sa ngayon. Magiging sobrang busy ka, Pisces. Maybe you will work outside the country or outside of your comfort zone. And kung makikita mo dito, Pisces, meron dito na mga Pisces na sobrang workaholic, 'di ba? Napaka-workaholic nyo because marami kayong mga plano. It's either gusto mong mag-travel around the world, it's either gusto mong lumipat ng tirahan, gusto mong bumili ng sasakyan, gusto mong magkaroon ng negosyo, ng limpak-limpak na salapi. Queen of Pentacles, ito yung pinaka goals mo sa ngayon, 'di ba? Yung goals mo is yung halimbawa, marami ka ng pera sa ngayon, mas paramihin mo pa yung pera na yan. Kumbaga, yung mga pain and heartaches mo from the past ay hindi na siya kailangan sa kasalukuyan in the future kasi may mas importante kang kailangan na i-focus sa ngayon. So, nakikita ko sir dito na may Pisces na posibleng pupunta ng ibang bansa, like nasa Pilipinas siya, magiging OFW siya, and sa pupuntahan niya, doon niya makukuha yung pagkakataon na ma-enjoy yung luxurious life, ma-experience niya yung ibang kultura, and magiging sobrang masaya siya sa kung ano man na, kumbaga, biyaya na financial na makukuha niya. Okay? Yung iba sa inyo dito, nagbabalak na mag-travel or bumili ng sasakyan. Okay, Pisces. Thank you. Ano pa ba? Okay, sorry. Wow! 9 of Pentacles, Magician. Okay? Diba? So, ang ganda ng baraha mo eh. Kasi sinasabi sa'yo dito ng baraha, Pisces, na 10 of Swords. Yung 10 of Swords mo dito ay parang sinasabi na wala ng oras para sa mga walang kwentang bagay. Diba? Yung parang sinasabi sa'yo na hindi ka na dapat nagpo-focus sa mga unhealthy relationships, or kumbaga, you need to move on. Or parang sinasabi ng baraha, marami kang napagdaanan na swords sa buhay. Yun, obstacles and challenges. Kumbaga yung 10 of Swords, kung makikita mo, nakakaawa siya. Tingnan mo, diba? Binackstab siya. Diba? Sa likod yun eh. Hindi naman sa harap siya. Parang trinader siya or ginawan siya ng hindi maganda sa likod niya. Hindi naman sa harap. And sinasabi ng baraha sa'yo na lahat ng yan, lahat ng galit, hinanakit, luha, pagod, sacrifices, lahat ng naramdaman mo sa sitwasyon na yan ay posibleng ibabalik sa'yo ng Magician. Ang Magician, minsan, hindi naman talaga siya, depende sa baraha. Kung yung baraha mo, mag-isa lang na magic siya, wala namang mga good good cards, walang magic talaga. Pero sa buhay mo, Pisces, sinasabi na there's a miracle, diba? Believe in magic, believe in miracles, kasi may mangyayaring milagro sa buhay mo, Pisces. Kumbaga, kung ikaw ay may trabaho ngayon, may negosyo ka, or naghahanap ka pa lang ng trabaho, you need to strive harder, okay? Ituloy mo lang yan, ibigay mo yung lahat ng energy mo, ng frequency mo, ng vibration mo dyan sa ginagawa mo. Nag-a-apply ka ba, o may trabaho, may business, gusto mo ng additional business, ibigay mo lahat yung energy mo dyan, kasi sinasabi ng baraha, because of your actions, because of your decision, magiging 9 of Pentacles ka. So yung 9 of Pentacles is sinasabi ng baraha sa'yo, Pisces, na ihanda mo yung sarili mo, okay? Brace yourself. Prepare yourself, Pisces, because there's a magic. There's an expected miracle. There's an expected wish fulfillment financially. Kumbaga, may mga Pisces dito na kontento na kayo eh. Like yung iba, kontento na sila sa kung anong buhay meron sila.
But there's more, 'di ba? Parang sinasabi ng baraha, hindi pa tapos Pisces, marami pa. Marami pang blessings ang darating sa iyo, especially financially. Okay, kasi kung makikita mo dito, sobrang financial success and victory ang posibleng darating sa iyo. And sa ilalim na ito is Queen of Cups. Yung Queen of Cups na to, guys, sinasabi ng plus impress o babaeng energy. So you have choice and options. Sinasabi ng baraha sa iyo dito na may choice and option ka na magsimula. May choice and option ka na umalis sa stagnant na situation, sa painful na situation, and you have, parang, you're at peace, 'di ba? Yung parang sinasabi ng baraha na, you are parang, protected. Protected ka ng iyong angels, ng guides, ng spiritual helpers, especially yung mga, mahal mo sa buhay na nauna na sa spiritual world. Hindi mo sila ramdam, but meron silang ginagawa, they form as a team, 'di ba? Parang meron silang mga GC doon sa langit or doon sa spiritual world na gumagawa sila ng paraan para matulungan ka sa kung ano man na pagsubok na pinagdadaanan mo or pinagdaanan mo. And yung sa ilalim niya dito na Queen of Cups. Yung Queen of Cups na to, sinasabi ng baraha na be Pisces, okay? Pag Pisces kasi tayo, may mga pagkakataon na emosyonal, 'di ba? Pag nasaktan ka, may giging emotional ka. But after ilabas yung emotion, sobrang strong ka na ulit. So dito sinasabi ng baraha, okay, honor your emotion, honor your feelings, and after that, umiyak ka, sumigaw ka, magalit ka, and after, move on, get up, 'di ba? The Empress, start new. 'Di ba? So, napakaganda ng message sa iyo ng baraha Pisces. Maraming salamat sa panonood. Bye!